Lumalalang problema ng Creamline, so solusyon na. Pagpapalit ng setter, magpapalakas sa team. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please don't forget to like and subscribe and always naman pong pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, marami po ang nalungkot sa atin dahil nga po sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng talo sa preliminary rounds ang Creamline Cool Smashers kontra sa kupunan ng Cherry Tigo Crossover. Nakikita po ng ilang fans at talagang malinaw ang problema daw ay nasa setter na si Kyle Negrito. Marami nagsasabi hindi maayos ang pagkakaset at kung kani-kanino lamang na ipapasa. Madalas kay Tots Carlos lamang. Hindi rin nabibigyan ng maayos na set itong si Liza Valdez at si Gemma Gal. Nakita rin po natin yung first 6 lineup ng Creamline pang semis at pang finals na po yung lineup na yon na ginamit sa laban kontra sa Cherry Tigo Crossover. Tulad na ating sinasabi, lumakas ang Cherry ngayon dahil sa kanilang mga bagong star player. Kasama na nga si Chang Abby Maranyo na talaga nakita naman natin hataw na hataw rin. Well, sa seto nakita nyo nagkaroon ng miscommunication nga po ang mga coach po ng Creamline. Imbes kasi na hindi na tumawag ng challenge, tumawag pa kahit ubos na ang challenge. So dapat po alam nila yon, dapat aware sila sa ganung pagkakataon. Napunta po tuloy yung puntos sa kalaban which is dapat magle-lead na sa Creamline sa kanilang pagkapanalo sa set 2. Well, nakita naman natin kahit nga po manalo sa set 2 etong Creamline ay natalo naman sila sa set 3. So ano ang naging problema mga kaibigan? Yung set daw po kasi ni Kyle Negrito ay hindi masyadong maayos at talagang hindi na ipapasa ng maayos sa mga spikers ng Creamline. Hindi rin po kasi pinasok dito sa first or starting line up etong nga pong si Bea De Leon which is maganda naman yung pinapakita sa huling mga naging laban ng Creamline. Dapat nga daw po kung nakitang hindi maayos ang mga set nito nga po si Kyle Negrito ay dapat nagpalit ng setter o kaya binigyan man lang ng chance sa ibang mga setter ng Creamline. Dapat din si Denden Lazaro ay pinasok, makakatulong din yung kanilang experience dati sa Chocomocho Flying Titans. So kinukulang po ngayon ng Creamline at nakita naman natin yung kanilang pagkatalo hindi po katanggap-tanggap. Bakit kamo? Na 3-0 lang naman sila mga kaibigan which is undefeated pa naman, champion team ang Creamline tapos na 3-0 sila ng Cherry Tigo Crossover. Tulad na ating sinasabi, sobrang laking kawalan po talaga ang hindi paglalaro ni Sed Domingo at ni Gia Morado which is talaga sila yung maaasahan at tatak din po ng Creamline Cool Smashers. Marami naman nagsasabi pwede pa naman bumawi sa next game. Mga kaibigan, pwede pa naman pero hanggat hindi po babaguhin ng Creamline ng ka-adjustment nila at yung sistema nila ay patuloy lang sila matatalo. Nakita nyo naman yung pinakaunang laban nga po ng CCS sa Farm Fresh, talagang nahirapan tayo at natalo ang CCS dito sa Farm Fresh sa set 1. Pero sa pagkakataong ito, nakita natin lumabas yung kahinaan ng CCS. Well, so solusyonan po yan ng Creamline. At nakikitang solusyon yan ay pagpapalit po na pansamantala ng setter. Bigyan ng pagkakataon ang ibang mga setter ng Creamline Cool Smashers. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayo ngayon update. Please don't forget to like and subscribe.